Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Daisy Domingo, Tamsak Dan, Boss Mac, thank you po. Kuya Sok Espiritu, Rolando Cuevas, baka yung isang sinabi ni MG na hindi may tatanggi ni Kulaong si Casper. Baka, pero hindi, malabo. Okay, Daisy Domingo, tawang-tawa naman ako sa kanta ni MG kay Kulaong. Kuya Kel, paano pagtabi kayo ng upuan ni Kulaong airplane? Ano yun? Ano tawag doon? Kamikaze? Tatalo na lang siguro ako. Hiram ako. Ma'am, meron po ba kayong parachute dyan? Tatalo na lang ako. Pabring me ka ng warrant, Norman. Yun ang maganda. Oy, nako si Kuya Nino Barsaga. Oh. Good morning, Mac, at sa lahat at sa mga basher. Kuya Ate Pate Dison, nagpalaro, bring me toothpick. May cheque pa. Diba? Thomas Carnine, 69 kay 69 likes lang sa 202 viewers. Like na po tayo, guys. Ayan. Like na po kayo, please po. Mag-like na po kayo. Makadahak. Kap ninyo. Ayan, oh. Okay. Alagad. Oh, yun, oh. Sinashoutout si Kap ninyo. Sa dami ng views niya, puro basher. Wala na talaga. Tuspok na si Normie. Oh, puntahan na natin to. Umpisahan natin sa intro kasi masaya sa intro, eh. Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman tagas Nagsupa si Norman. Ang ganda ng intro. The best ka talaga, Meme God. Congratulations na naman, ha. Sa isang matindi na intro, Meme God. The best ka talaga. Palakpakan natin si Meme God. Antindi talaga. Hindi ko pa siya na-chat, pero mamaya chat ko. Galing. At ito, nagbunga din ang napakagandang promotion ng MoneyPay. Itong ginawa ni Makagago at nung pinapunta niyo siya kay Makagago, nung nakarating si Makagago kay Manny Pacquiao, nakuha pa siya na mag-promote nitong MoneyPay. Parang to, GCash. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang the biggest ever hampas lupang patay gutom sa balat ng social media. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa last video natin, ay nakapanayam ho natin si former and the legendary 8th Division World Champion na si former Senator Manny Pacquiao, mga kahombre ko. Sa ibinatong mga alegasyon dito ni Norman Gusgusin at pagdamay sa kanyang ina. Ayon kay Gusgusin, Good morning. Anak ko, may babanatan ako rito ngayon. Utang, sige, share nyo to. Alam mo nyo naman ako,
kapag sinumpong ako ng toyo, wala ako inaatrasan. May babanatan ako senador ngayon. Share nyo na. Inumpisahan nyo ako, eto na. Hihimayin natin ang mga sinabi ng upatin na yan. O, sige. Akala mo talaga yung napaka-makapangyarihan ni Culaong eh. Akala mo kung makapagsalita siya parang kanya ang mundo. Pero yung mundo niya, sarili niya. Sinabi ko naman sa inyo, may saltik din ako eh. Putang ina, hindi pa isinisilang yung taong sisindak sa akin eh. Sinabi ko sa inyo yan, hindi pa isinisilang yung taong sisindak sa akin. Hindi pa isinisilang. Hindi pa ba talaga isinisilang ang taong sisindak sa'yo? Paanong hindi? Duwag na duwag ka nga sa akin, Norman. Ang dami mong hanas. Gusto mong suntukan, gusto mo ng talian sa bewang. Hindi kita madidisgrasya sa away, bata. Oo. Gustong-gusto na kitang disgrasyahin. Oo. Pero ako, itataya ko rin yung buhay ko. Siyempre, madidisgrasya mo rin ako kasi malaki ka eh, di ba? Madidisgrasya mo rin ako. May nakapusta pero lamang ako sa'yo. Oo, lamang ako sa'yo. Doon tayo sa talian. Tatalian yung bewang ko tsaka yung bewang mo. Parehas tayo may hawak na panaksa. Round 2 yun. Yung unang round, boxing. Yung pangalawang round, talagang dalihan na. Kasi gustong-gusto na kitang dalihin, di ba? Naduwag ka naman. Hindi mo nga ako pinapasok sa subdivision mo. Gagawin ka namin katuwaan ng mga supporter ko. Di ba? Nasaan? Nandiyan, boss. Sa labas ng village. Alam niya? Ewan, boss. Basta andyan. Siguro yung mga vlogs mo noon na halukat, lalo na yung address nung nagpadala ng J at T. Ayan, boss, oh. Okay ng ina mo. Tignan mo kabubuhan mo. Huwag ka mag-alala, boss. Sabihin namin huwag papasukin. Sige, sige. Kami bahala, boss. Haharangin namin. Kasi alam naman naming matanda ka na at tuwag ka pa. Okay, sige, sige. Okay lang. Buti sinabi mo huwag papasukin. Oh, boss. Kurang ka na eh. Tapos alam naman nating duwag ka talaga eh. Huwag talaga papasukin. At saka kamo huwag papasukin. Sabihin. Kami bahala, boss. Sige. Una, sabi mo, Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw. At nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman. Pupunta ka pala putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Hindi ko raw nilabas. Okay ng ina mo, gusto na kitang makakasalubong. Oo. Puta na, sasampi-sampigahin ko yung pagbubuka mong pangit. Masalamat mo na lang, wala ako dyan. Dahil kung nandyan ako, baka pinaglalamayan ka na. tapos bigla mo na ring inamin sa huli. Actually nung sinugod ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin yung pagiging makatao ko. Hindi ko siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious nandun ako. Actually, nasa akin lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan. Naisip ko. Naduwag ka lang talaga. Naduwag ka lang talaga kasi akala mo hindi ka susuburin sa subdivision mo. Ko baka may anak din. Naisip ko yung ginawa ko nung panahon ng pandemic. Anong connect? Lagi niya pinapasok yun eh, yung panahon ng pandemic. Anong connect? Nung pandemic, ikaw ang pandemic budol. I have seen so much of him. I can see so much of me, sorry. So much of me living in him. Parang gano'n. Noong pandemic, sobra kayabangan ko nun. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pag-iisip ng tama. Actually, hindi ko na pinatulan yun. Ginawa ko na lang, sinabi ko, wala ako doon. Para lang matapos na, hindi pa rin sila tumigil. Ibig sabihin, kwentas klaras ang pagkaduwag mo sa akin. Oo. At for your information, Norman, hindi ka naman talaga matatakot eh. Lalo na at may mga ligaw o maluluwag na fuse sa utak mo. Hindi mo na alam kung ano ibig sabihin yan. Pero, hindi pa naman lahat ng turnilyo ay maluwag. Kasi imaginein mo yun, takot kang mahoyo. Imaginein mo yun, wala ka nang ginagawa sa buhay mo, kundi ang magtago at umalis at never ever to be seen again sa Maynila. Kasi ang akala mo, matatakasan mo ang kamay ng batas.
Noon. Ngayon, hindi na. At grabe mga kahombre ko, ito pa ho ang sinabi niya kay ex-Senator Manny Pacquiao. Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Oh. Sige. Wala ka mong gloves, ha? Kama-kamao. Laban ako dyan. Diyos ko, Norman. Alam naman natin na hindi pwede si Manny Pacquiao nga. Yung style ni Culaom na yan. Baka nga naman 'di ba? Baka nga naman siya makachamba, 'di ba? Di natin alam. Baka nga naman siya makachamba ng pagpapasikat at labanan siya ni Manny Pacquiao. Pero 'di ba, alam naman nating lahat na hindi mangyayari 'yan. Malabong mangyari 'yan. At isa pa, hindi talaga mangyayari 'yan. Malabo talaga mangyari 'yan sa isang Manny Pacquiao sa Culaom. Ingungud-ngud. 'Di ba? Baka kahit sa isang tauhan lang ni Manny Pacquiao na na isang tauhan lang na pwedeng labanan si Culaom. Tauhan lang ni Manny Pacquiao. Wala hihilaturan 'yan. Bakit? Napaka-unhealthy na ni Culaom. Baka po hindi niyo napapansin, binilang ko po ang andahak niya sa isang live. 337. Isang live lang 'yun. Dahak. 337. Imagine niyo po yung 337 na dahak tapos lalaban ng boxing. Alay, hilaturan yan. Nga, kahit isa sa isinulat mo sa waiver, walang natupad. Kasi yung nagsulat mismo ng mga kalakaran kuno sa waiver na yon ay duwag. Sa akin pa lang yun. Si The Kings, na di hamak naman, mas maedad pa sa'yo, ni hindi mo rin sinipot. Naduwag ka rin. Ngayon, makikipagsuntukan ka kay former Senator Manny Pacquiao? Hindi mo ba naiintindihan ang kahilingan mo? Gusto mo bang bumalik sa senses mo? Di ba? Pag sinapak ka niyan, talagang maaalog ang utak mo. Sobrang alog ng utak mo, putya, babalik ka sa normality. Alam niyo merong nag-ano niyan merong nag-vlog niyan. Ate May Alcantara, hello po May nag-vlog niyan patungkol sa suntok ni Pacquiao. At napakalakas po. Napakalakas po ng suntok ni Pacquiao. Para kang tinamaan ng shotgun. Para kang tinamaan ng shotgun sa bilis. Ito yun, ito. Distansya is 74 centimeters. Sa kauna-unahang televised punch test na gagawin kay Manny Pacquiao, gagamitin ang high-speed motion capture technology para malaman kung gaano nga ba kalakas ang suntok ng ating pambansang kamao sa isang ordinaryong araw. Ang lakas ng isang suntok ay ang kombinasyon ng bigat at bilis ng boksingero. Tinimbang si Pacman at sinukat ang distansya ng kanyang suntok. .12 of a second ang bilis ng kamao ni Pacman. Mas mabilis pa sa 0.3 seconds na pagkurap ng mata. Dahil sa kinetic linking, ang pwersa ng suntok ni Manny ay galing sa kanyang buong katawan. Samahan mo pa ito ng bilis ng kanyang kamao. Ang resulta, 806 pounds of force. Pag ikaw ay nasuntok ni Pacman, para kang tinamaan ng isang shotgun. Ako po. Diba? Imaginein mo yun Pag ikaw nasuntok ka ni Pacman, para kang natamaan ng shotgun. Ibig sabihin, ganun kalakas yung suntok ni Pacquiao 10 years ago.
2016 yan. Pagpalagay mo na, ilang taon na siya noon. 'Di ba? Di lalo pa nung kabataan yan. Kaya nga nakikita ko yan kapag nagaganon, yung parang meron siyang yung tawag doon, kasi may sinusuntok siyang ganyan. Pucha, ang bilis! 'Di ba? Kaya kulaong, swerte mo kasi yung kamao ni ni MP, ni Manny Pacquiao ay lisensyado. Yung kamao ni Manny Pacquiao ay deadly weapon na maituturing. Kaya ligtas ka, kulaong. Ligtas ka na magulpe ni Manny Pacquiao sa boxing ring. Pero hindi ka ligtas kapag ikaw ay napangahan, nabuisit sa iyo si Manny Pacquiao, nagkita kayo at ikay pinangahan, hindi ka ligtas doon. Isip mo naman, Uy, nasa na ba akong mundo? Oh, okay, I'm back. tapos na ang mga imahinasyon mo, di ba? At alam mo naman yan, Norman Gusgusin, na kahit kailan ang isang professional ay hindi pwedeng lumaban sa mga katulad mong walang kwentang tao. Professional yan si Idol Manny. May lisensya yan. Kaya ang mga kamao niyan, ang mga suntok niyan, ay automatically inilalagay ng batas as armas. Kaya kapag ginamit niya yan at nakadisgrasya siya, pwede siyang makulong. And you actually know this. Alam mo yan, kaya malakas ang loob mo. Kasi alam mo, hindi ka naman papatulan yan eh. Norma naman! Sige nga, ako nga ang hamunin mo ulit ng ganyan. Oh, malay mo, sa third time, lumabas na yung itlog mo. At finally, totohanin mo na, di ba? Total naman, sabi mo, di ba? Nagkakasuhan naman na tayo. Ano pa ba naman kung tayo magkakilitian, di ba? Tingin mo, live ni Ogan. Papunta ngayon dyan. Halika ha. Ngayon, pwede na. Oo. Pwede ko nang basagin yung mukha mo pag nakita ko, lalo na ikaw ang lumapit sa akin. Pwede ko nang basagin yung mukha mo. Kontakan mo ko. Dali, kung gusto mo. Pwede ko nang basagin ang mukha niyan. Kahit naka-live pa siya. Kasi tapos na akong magsumpa ng kaso. Ngayon, pinuntahan mo ko. Ibig sabihin, may plano kang masama sa akin. Pwede ko nang basagin yung mukha mo. Pwede ko nang pagpapaluin ng bote ang mukha mo hanggang sa madurog. Wala akong kaso. Malay mo. Yun, di ba? Tapang-tapangan, syempre, ano pa ba asahan natin sa isang kulao? Magtatapang-tapangan lang na ganon, magpapasiklab para sa kanyang mga bobong manonood. Pero alam natin na yan ay si kulaong talaga punong-puno ng karuwagan sa kanyang katawan. Punong-puno. Wala yung masasabi mong katapangan, wala. Kapag nasusukol yan, katulad no, pinuntahan ni Makagago, sa subdivision niya, yung itlog umakyat dito. Andito yung itlog umakyat na ganun. Sa takot. Ngayon pa, 'di ba, na mas matindi ang magiging laban ni Kulaong. Kulaong against the world na nangyayari eh. 'Di ba? Pag sinabak siya ni MP, baka lumabas lahat ng plema niya. Pasintabi po sa kumakain. Sa mga nagdi-dinner, tatanghalian dyan, naghahapunan, pasintabi na po kung nababanggit po namin yung hindi namin pwedeng banggitin. Sadyu, Manaka, anak na lang ni Manny ang kasuntukan niya dapat. Tsak sa lakas ng impact ng sapak ni Iman, yung kaluluwa niya sa random person na may stroke yan, mapapalipat. Kaya Ate May, yung kondisyon ni Kulaong hindi na talaga biro. Nangangailangan na talaga siya ng atensyon ng psychiatrist. Ayun. Faith Dizon, masuntok man ni Idol MP si Kulaong, hindi mahalata ang tama. May tikidmak pakiramdam ko, may malubhang karamdaman niya si Norman kasi parang handa na siyang mamatay sa mga ginagawa niya. Ano sa tingin mo? Baka nga po, di ba? Kaya ganyan parang siya, gusto niya nang mawala.
Why, Jenny B. Mill, ayun o Jenny B. Lim. Hi po, nako yan si Kulaong, kayabangan lang ang alam pag nakaharap na niya, tiklo parang aso. Ayun. Mojoply, magbilyar na lang kayo ni Sir Manny. Bigyan ka daw plus 10, pero salarguhin ka daw niya. Sasarguhin. Okay, Ate Mel Alcantara, wala man tayo karapatang sabihan si Kulaong na baliw kasi hindi naman tayo doktor sa isip na nagsasagawa ng series of tests and evaluation para malaman kung psychotic siya. Pero baliw talaga siya. Ano yun? Siamoset. Ayun. Andre, ayan, alagad ni Brigera. Okay. Mojoply, wag na natin ipasuntok si Normie, kaya Sir Manny, ipasargo na lang natin. Putya, mas masakit yun Okay, sayo Manaka, hindi kasi pwedeng patulan yan. Mawawala ng lisensya si Pacman. Yun nga po. Okay. Kapag sinapak pa yan ni Manny Chuck sa lakas na impact, yung kaluluwa niya sa random person na may stroke yan, mapapalipat. Chodor David, Mac, pag tinamaan naman siya ni Kulaong, huwag pa sigurado. MP, para siyang tinamaan ng sumpet. Okay, pang milyon lang ang suntok ni MP. Oo nga po. Okay, Ate Pete Dison, si Kulaong, pag tinamaan na ng laway, durog, durog ka sa baho. Okay, Ate Neri Green, baka pag nasuntok ni Pacman yan si Kulaong, hindi na yan magising kailanman. Okay, Jana RJ Baro, isang suntok ni MP dyan kay Kulaong, tanggal ang clutch. Tanggal ang clutch. Okay. Aris Altema, Boss Mac, pag tinamaan ng kaliwaya ni Pacman, yung ilong niyan, lulusot sa batok, dun na makikita sa batok ilong niyan. Okay, Redentor Marcelino, live din si Nasukir. Sinalang niya copy ng video about Pacquiao, di niya alam pala na ikaw ang nag-video. Sinabi ko sa kanya yun na ako nag-video Ate May Alcantara, na kay Kulaong na lahat ng signs ng may pagkasira sa isip. Nag-hallucinate, may delusions, paranoid praning, disorganized speech at behavior. Negative symptoms, laging tulala, extreme emotions pa. Faith Dison, pag nasuntok ni Idol MP yan, magiging sandok ang shape ng mukha. Kaya na panglaban ni Kulaong kay Senator Manny yung hininga niya, sure tatakbo si pambansang kamao. Tama. Sip, mag-live siya sa labas ng tinataguan niya para pag niyaya siya ng suntukan, dun makikita tapang at angas niya. Mojoply, si Normie matalino sa kalokohan. Totoo po. Kulaong Francis, other personality ni Kulaong, nasa kanan niya, kaya lagi nakatingin sa kanan. Mama Chups, Boss Ma, kaya pala may hawak na cheque si Norma, naghahanap ng marere-discountan ng cheque. In short, utang prenda ang cheque, bawas na interest, at wala na nga po kasi talagang pera. Norhana, buti na lang, grabe lang, grape lang kinakain ko, Boss Ma, Ate Norhana. Kay Blank, unhealthy si Kulaong, ilang sigarilyo na ubos niyan sa isang araw. Tama po. Rolando Santos, may cheque na hawak si Norman. Kala ko ba, go time na lang bangko niya. Ibig sabihin, peke na naman yung cheque na yan. Tama. Hiniram lang yan. Germ out, Boss Mac, posible kaya na may lung cancer si Kulaong? Nako, tingin ko nga po, meron. Sayo Manaka, ayos din yung shortcut ni Kulaong pang critical stage. Fritz Willan, sana hindi siya baliw, baka makapag-insanity plea pa yan. Kaya nga po. Ate Abby Marquez, hindi pa po ba obvious yung sobrang hallucinations niya and need na ng psychiatrist help? Okay, Mighty Kid, Mac, baliw ba yung